Okay, nimbag nga low kabsat at ngayon ay gagawan natin ng explanation o kaya ipapaliwanag natin kung paano gumagana yung ating barrel shroud. At naghanda tayo ng yung mga ginamit natin na materyales. Ito yung outer tube, inner tube, yung baffles, and then ito yung holder ng barrel natin. So maya maya isa-isahin nating i-explain kung paano siya gumagana. And then ito yung diagram natin dahil may ilan pa rin na nagtatanong kung effective ba talaga yung ginawa natin. Okay, so ngayon ito yung diagram natin. At ito naman yung sample natin sa outer tube. So hinati na natin para maipakita natin yung loob kung paano yung pagkaka-arrange ng mga inner tube at baffles sa loob ng ating shroud. Ayan. Okay, dito muna tayo sa kanyang inner tube. Ayan. Una ay ito yung mga butas sa pinakalikod. Then ito naman yung butas sa harap. So dito sa loob niya ay meron tayong 1/2 PVC. Ito yung hawak sa ating barrel. So ito yung 1/2. Inahati na rin natin, magiging sample natin. So balik at dito yung kanyang positioning, magkabilang dulo. Ayan, dinikit muna natin yung kanyang 1/2 na PVC dito para hindi siya mahulog. Ayan. Then ang next natin ay yung kanyang tape sa labas. Ito yung tape. At gagamitan muna natin ng ayan, pang sample lang naman natin to. Foam tape. At ito yung tape na ilalagay natin. Bale, dalawa. Ito siya. Unang tape, ilalagay natin dito. Para, kaya ng anong ginawa natin, may space. Dahil, lalagyan natin siya ng epoxy. Dito. Para, mas madikit kapag nilagay na natin siya sa outer tube. Yung tape na ilalagay natin, so ito yung sa harap, ito yung likod. Ayan. Yung tape natin ay dito sa pagitan ng bilog na butas at yung patayo na butas. Ayan, so dito siya. Dikit lang natin. Then yung isa naman ay kabilang dulo, pero wag natin isagad dahil ito yung space na nilalagyan natin ng epoxy. Para pag nilagay natin sa inner tube, may space pa tayo dito. Ayan. May konting space pa tayo dito. At lalagyan natin ng epoxy para mas matibay. Next natin ay sa outer tube na tayo. Unahin natin sa baffles muna. So ito yung tatlong baffles. So tatlohin na lang natin, kulang yung naihanda natin na materyales. So tatlong baffles yung nandito. Bale, dalawa lang na i-prepare natin. Bale, ang positioning niya ay sa harap. Ito yung pinakaharang sa dulo. Unang baffles. Ito yung sa harap.
Ayan. And then, ito yung 1/2 PVC. Then, sa likod nito ay yung microfiber cloth. Ayan, paikot na ganyan. So, hindi na lang natin lalagyan. So, ganyan yung kanyang pwesto. Then, yung pangalawang ano natin. Then, lagyan lang natin ng pandikit. Ayan, para hindi siya gumalaw. Next naman natin ay yung isa pang 1/2. Then, isa ulit na baffle. So, idikit lang ulit natin. Ayan. So, sa harap ng ating shroud ay ito yung ganyang itsura. Ayan. Parehas sa mga silencer. So, extended kasi yung ginawa natin. Combination ng shroud at silencer para mas tahimik. Ayan. Pagdating naman sa kanyang inner tube ay ito yung naging disenyo natin. Para matibay pa rin yung ating shroud kahit na PVC lang siya. So, ito yung sample naman natin sa ating barrel. Ayan, kung makikita naman natin sa diagram ay may space dito pagitan ng inner at outer tube. Ayan. And then, pagdating naman sa ating barrel at kanyang inner tube. So, ganito yung kanyang positioning. So, nakalabas ng konti. Ayan. At may space pa rin sa pagitan ng ating barrel at yung inner tube. Ayan. May space pa rin para yung hangin makapasok hanggang dito sa pinaka dulo. So, bali ang magiging entrance ng hangin papunta sa pinakalikod ay itong mga butas na to nalilagay natin. So, dito nalilito yung kasi nating viewer na nagtanong kung paano makakapasok yung hangin sa pinakadulo. So, dito siya nalito yung tape dahil nakaharang daw yung tape pero hindi po. Yung tape ay nasa labas. So, dito papasok yung hangin sa mga butas na to papunta sa loob. So, wala na pong tape dito. Nasa labas po yung tape. Ayan. Ito yung 1/2. Ito yung holder ng ating barrel. Then, ayan yung space niya sa loob. Medyo malaki pa rin. Ito yung butas na entrance ng hangin papasok sa pinakaloob. So, kung ilalagay natin sa ating ayan, shroud. So, bali, ganyan siya. Ayan. Ganyan yung pwesto ng ating barrel shroud. So, nakalabas ng konti yung ating barrel dito. Then, ito yung unang baffles. Wala tayong nilagay dito para medyo malaki yung space. Hindi masyadong pigil yung hangin papasok dito. So, lapit natin. Ayan, may space pa rin dito pagitan ng outer at inner tube. Ayan, so dito yung entrance ng hangin papasok sa loob. And then, hanggang dito sa pinakalikod. At hanggang lalabas ulit dito sa pagitan ng outer at inner tube. So, dito matatrap yung hangin. Ayan, at sana na ipaliwanag natin ng maayos para
hindi na malito yung iba. Dahil hindi naman natin to gagawan ng tutorial kung hindi effective. Dahil ginagamit naman natin to sa ating laruan. And so bali pangalawang beses na natin tong ginawa para mai-share natin kung paano natin ginawa yung ating budget meal na barrel shroud. Gamit lang natin ay PVC.